Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito pong mga nakikita nyong pyesa sa aking harapan. Ito po yung tinatawag na torque converter. At ito pong torque converter, ito po ay yung nandun sa loob ng inyong mga automatic transmission. At kung ang sasakyan nyo po ay automatic transmission, baka naman mga kapatid, baka meron na kayong nararamdaman na mga problema. At yung mga problemang ito mga kapatid, kung hindi nyo agad ito ma-address at hindi nyo kaagad ito madadala sa inyong mga trusted na mechanic, baka po bumili na kayo ng transmission, yung buong transmission, kapag po ito ay napabayaan. Ngayon mga kapatid, ang sasakyan mo ba ay tamad? Yung inapakan mo na yung accelerator, nagagalit na yung makina, ayaw pang umabante kahit ilagay mo sa drive. Ito ba ay parang sliding? Ito ba ay nanginginig kapag tumatakbo kayo ng 50 kilometers per hour pataas o 80 kilometers per hour, tumatakbo kayo ng mabilis, nanginginig siya, nagbabibrate siya. Lalo na pag binitawan mo yung accelerator, nanginginig siya. Or yung inyo bang sasakyan ay medyo kapag ka nandoon kayo sa traffic or nakahinto kayo, umaandar ang makina, automatic transmission, medyo umiinit yung inyong temperatura. At meron kayong nakikita ng mga error codes doon sa inyong check engine. Mga kapatid, kung ganyan po ang inyong sasakyan, baka po may problema na ang inyong mga torque converters. At pag-aaralan po natin yan mga kapatid, yung ilang mga senyales kung ano po yung mga yon upang maiwasan nyo po yung lalo pang masira ang inyong transmission. Pero bago ko po i-share sa inyo ang lahat ng bagay na yan, pag-aralan muna natin, magrepaso muna tayo, paano po ba nagtatrabaho itong torque converter? Ito pong torque converter ay isa sa pinaka-importanting pyesa sa ating sasakyan. Ito ay nakakabit sa pagitan ng makina at ng transmission, ng iyong automatic transmission. Ito pong torque converter, punong-puno po ng fluid yan. Papasok ang maraming fluid sa loob ng torque converter at magkakaroon ng tinatawag na fluid coupling upang makalikha ng malakas na puwersa at mapaikot ang ating transmission hanggang doon sa ating mga gulong. Paano po nangyayari yun mga kapatid? Ito po yung torque converter, may binuksan na po tayo. Ito pong torque converter po na yan, tulad nito, ito po ay hindi pa bukas. Ayan. Buo po yan, naka-welded talaga yan yung loob niyan. Ito po ay nakakabit sa makina, ito sa flywheel. Kaya pag ikot po ng ating makina doon sa crankshaft, pag umikot na po yan, iikot na rin to. Yung buong torque converter na to, umiikot yan. At pag ikot po nito, ito pong shaft na to ay nakakabit na po ito dito sa pump. So ito naman yung pump. Yung oil pump na to, ito na po yung nandoon sa loob ng automatic transmission. So pag ikot po ng oil pump, ito po ay bobomba na upang pumasok yung mga fluids doon sa ating system, doon sa automatic transmission. Pero hindi pa umaandar ang sasakyan mo. Kasi po, sa loob po ng torque converter, wala naman po silang koneksyon. Ang nagko-connect po dito sa mga piyesang nakikita nyo na hawak-hawak ko ay yung pong fluid coupling. So paano po nangyayari yung fluid coupling? So ito po yung stator. Ito po yung pinaka-multiplier nito. So yung nakikreate na cyclone niyan, nakikreate na puwersa niyan dito sa loob ng torque converter, imumultiply pa nito. Habang umiikot po, umaandar yung ating engine, kung gaano man ka-taas na yung RPM niya, ganun din po kabilis yung ikot nitong ating torque converter. At doon sa loob, meron siyang clutch. Yung clutch na yun, mamaya papaliwanag ko po sa inyo kung ano yung talagang trabaho niya. So ganun lang kasimple, yung trabaho nitong ating torque converter, wala talaga silang direct na koneksyon. Kaya po, ang nagpapaikot po dito ay yung fluid coupling at yun namang resulta nun, paikutin itong turbine papunta dun sa ating output shaft, papunta na dun sa transmission. Meron pong dalawang importanteng trabaho itong torque converter. Kapag po tumatakbo kayo, mabilis, tapos gusto nyong huminto, gusto nyong bumagal, o kaya nasa traffic, babagal kayo, aapakan nyo ang preno, ito pong ating makina, syempre, bababa din ang RPM niyan. Merong 1,000 or below 1,000. At pag bumaba po yung RPM, yung revolution per minute ng ating makina, syempre, ganun din po, nababagal din po itong ikot ng ating torque converter. At pag bumagal yung ikot ng ating torque converter, kayang-kaya nung preno yon napigilin at habang nandoon ka sa rest, nandoon ka sa stationary ka, dahil sa wala namang koneksyon nga itong dalawang to at ang nagpapaikot lang naman, ang nagbibigay ng pwersa dito sa ating turbine, dito sa output shaft, ay yung pong fluid motion. So, mahina na yung ikot, mababa na yung RPM, kayang-kaya siyang pigilin. Kaya po mga kapatid, yung mga pag umi-stop or naka-traffic or humihinto sila, ay nilalagay pa nila sa neutral kasi ang buong akala nila ay yung nag-i-slide yung ating mga clutches doon. Hindi po. Automatic po yun. Kapag ka namreno kayo at nasa drive ang inyong lever,
hindi po umiikot yung inyong mga clutches. Ang napipigil po doon, ito pong turbine, ito mismo. Itong gitna na to, ito po yung napipigil doon. Na kahit umiikot po itong housing, umiikot yan, itong impeller, ito po, hindi po ito umiikot. Dahil nga po, nakapreno kayo, yung output shaft natin, mula doon sa gulong po, dumaan ng propeller, pumunta doon sa transmission, hanggang makarating dito yung output shaft. Ayan po yung pinapasukan niya, yung gitna na yan. Hindi na po aandar itong gitna na to, hindi na po ito iikot. Kaya yun po yung nakarest. Yung mga mahilig na nag-neutral, kapag ka naka-traffic o pag gamito, neutral, okay, tapos drive, neutral, drive, ito po ang unang-una nyo napeperse. Yan. Yung clutch niya, akala nyo lang po kasi walang napepersa. Doon sa clutch, sa mga clutches, doon sa transmission, walang napepersa. Pero ito po, napepersa din po ito kasi itong mga spring na yan, every time na ilalagay nyo sa neutral, walang force to. Tapos ilalagay nyo sa drive, yan, napepersa rin po yan. Yung mga yan. Kaya wag nyo pong uugaliin yun. Pati yung mga bearing na yan, kayang-kaya nyong puwersahin. Ngayon, mga kapatid, isa po yun sa pinaka-importanting trabaho niya. At kapag ka mabilis naman na po, inarangkada nyo na, nag-accelerate na kayo, yun naman pong puwersa na manggagaling dito sa fluid motion, yun nga, i-multiply niya yung torque, palalakasin niya yung torque, at lalo pong iikot ng mabilis. At yun nga po, yung magpupul sa inyong sasakyan ng mabilis at malakas. Yun po yung pinakatrabaho nitong torque converter. Sinabi ko rin po sa inyo kanina na ipapaliwanag ko po sa inyo yung tungkol po doon sa clutch na nandito sa loob, yung meron siyang friction material. Yun nga po yung lock-up clutch na nasa loob din itong torque converter. Yun po, kapag gumana ay doon pa lang po ito magkakaroon ng contacts, yung kanilang mechanical contact. So ibig sabihin, kapag po umiikot na buong torque converter na to, ito po ay aswan na sila. Yan. At mangyayari lang po yung lock-up na yon kapag po kayo ay tumatakbo na ng mabilis. Halimbawa, merong mga sasakyan, merong mga design ng automatic transmission na ang lock-up clutch ay gagana sa 70 kilometers per hour, yung takbo niya, 80, 90. So, diyan po siya gumagana. Pero meron ding mga aftermarket, lalong-lalo na sa ibang bansa, nilalagay po nila doon sa kanilang mga automatic transmission. Meron po silang electronic na ginagamit doon na kapag sinet po nila sa 70 or sa 60 pa lang, gumagana na yung lock-up clutch. So yung lock-up clutch po na yan, mga kapatid, ang nag-dictate din yan kung kailan siya gagana ay yung computer, yung TCM, yung Transmission Control Module. So yun naman sa pamamagitan ng speed sensor at saka yung throttle position sensor at iba pang mga sensors, kapag ka na-reach niya na yung tamang speed, gagana po yung lock-up clutch solenoid, magbibigay po siya ng napakaraming fluid. Mas dadagdagan pa po niya yung pressure dito para ito pong, papakita ko po sa inyo para ito pong itong plate na to, ito po yung pinaka yung pinaka-clutch niya. Tapos ito pong plate na to, itutulak po nun. Sa lakas po, itutulak po ito nitong clutch na to. Tapos didikit naman, ito pong plate na to, itutulak pong ganun at ito naman po ay didikit doon sa friction material. So doon na po nagkakaroon ng direct contact. Yung ating pong torque converter sa loob, nagkakaroon sila ng direct contact. Kaya po, kung ito pong lining dito sa loob, yung friction material, mapupudpud, mauubos, hindi na rin po gagana ang inyong lock-up clutch. Hindi na rin siya magiging aswan. Mawawalan sila ng direct contact. So, hindi na rin po iikot sila ng mabilis. So, ang trabaho naman po, ang importante pong naidudulot ng lock-up clutch, kasi parang rekta na po yan eh. Yung ikot ng iyong makina, direct na po yung papunta dun sa transmission kasi aswan na po sila, umiikot na ganun. Pero kapag po yung lock-up clutch ay mag-disengage na, syempre babalik ngayon yung fluid coupling. Doon pa lang po mawawalan sila ng contact ulit at yun nga po ay pababa na doon sa speed na pwedeng nandun na siya sa 70, 60, hindi na po gumagana yung lock-up clutch niya. Wala na silang direct contact. Yun po yung trabaho naman ng lock-up clutch. Kaya kung masisira din yung solenoid, yung lock-up clutch solenoid, kahit na sabihin mong nasa 60 na kayo, hindi natataas ang speed nyo ron. So, kung sira yung solenoid at gas-gas na rin yung inyong lining dito sa loob ng torque converter, kasi yung iba nga pong design, mas marami pang linings eh. So, kapag ka nasira yon, nagkaroon ng problema yon, nag-stack up yon, hindi rin po gagana yung inyong lock-up clutch. Ito pong torque converter, ang talagang bumubuhay din dito sa trabaho nito ay yung fluid na nandoon sa kanyang kaloob-looban. Ito po talaga ay napupuno po ito na fluid. At kapag po ito ay nagkaroon ng problema sa fluid, hindi siya napapasok ng fluid,
o kaya naman nag-overheat yung fluid at kung ano-ano pa, magkakaproblema po ang inyong torque converter. At ano po, yung mga senyales ng mga problema na yan, na talaga pong ito ma-experience nyo, mararamdaman nyo na nangyayari po sa inyong sasakyan. At kung mangyayari po yung mga problema na to, baka ang inyong torque converter ay sira na or papunta na sa pagkasira at idadamay pa ang buong automatic transmission. Ano po ba yung pwedeng mangyari sa loob ng torque converter na makakasira sa kanya? Halimbawa po, itong impeller, itong mga vanes niya na yan, mga blades niya, pwede po kasing masira yan, magkabungi-bungi, o kaya naman itong mga bearing na to, pwede din pong madurog yan. Dahil sa totoo lang po, iba talaga yung trabaho nito. Ito yung bumubuhat, ito yung nagpapaandar, ito yung nagpupul sa sasakyan nyo. Kaya itong mga bearing na to, pwede din po itong masira. Lalong-lalo na kung ang inyong fluid ay nasusunog or nag-overheat or kaya naman may mga metal shavings na nanggagaling doon sa mga piyesang nasisira na to. Halimbawa, merong isang metal dito na bungi o kaya dito sa stator, nagkaroon ng sira itong stator at yung metal na yun nagpaikot-ikot dito sa loob ng inyong torque converter, pati yung mga bearings po na yan, kaya niyang sirain. At tulad din po nito, ayan, pag nabungi-bungi, may mga nasira dyan or merong nag-collapse dyan, may natanggal dyan, lalo na sa mga washers, pati dito sa mga bearing nito sa loob. Yan, may bearing din po dito yan. No? So ito pong mga ito, pwede po ito talagang masira. Ngayon, kung nagkaroon po kagad ng problema, itong ating torque converter, nagkaroon ng sira sa loob niyan, ito po yung mga mararamdaman nyo. Nakahinto kayo, ilalagay nyo sa drive, ilalagay nyo sa 1 or kaya sa 2, ayaw talagang umabante kagad, kailangan ginagalit nyo pa yung makina. Yung mga ganyang sira, kadalasan sa mga sliding na mga clutches din yan. Pero magtaka kayo, kung medyo bago-bago pa yung sasakyan nyo, hindi naman laspag, at alam nyo, dahil kayo gumagamit yan, biglang nag-appear yung mga problema na yun na mabagal siya o kaya ayaw kagad niyang umabante, may delay, hindi kagad siya umabante kahit apakan mo na yung accelerator mo, mataas na yung RPM mo, sakalang gagana kapag itinaas mo pa yung RPM mo, baka naman mga kapatid, hindi na umiikot ng tama itong mga to. Baka merong metals nga na nasira na nagiging dahilan para hindi ito makaikot. Idinadamay niya itong turbine. So kung saan nanggaling yung problema na yon, pwedeng wear and tear, pwedeng may factory defect sa inyong torque converter, or pwedeng nalagyan kayo ng ibang fluid, or hindi nga kayo nagme-maintain ng inyong automatic transmission. Kaya po kung maranasan nyo, yun nga, sluggish yung inyong sasakyan at mahiyain, taas na ng RPM, hindi pa umaabante. May pagkakataon naman na kaunti lang yung packet, ayaw niyang umabante. Posible may problema ang inyong torque converter. Halimbawa po, tumatakbo kayo ng mabilis, nasa highway na kayo, at ang takbo nyo ay 60 kilometers per hour at medyo pataas pa yan, ay nagbabibrate ang inyong transmission ng inyong sasakyan. Lalo na kapag binibitawan nyo yung accelerator, tumatakbo kayo, binibitawan nyo yung accelerator, nagbabibrate, posible po may problema itong inyong stator. Kapag po kasi ito ay nasisira or hindi siya umiikot din ng maayos, na re-restrict niya yung fluid na dumadaan sa kanya para i-multiply niya. So may pagkakataon na gagana siya, may pagkakataon na hindi. Kaya ang nangyayari, pag ganyan-ganyan yung inyong sasakyan. Mga kapatid, ito talagang pwedeng masira kasi ito may one-way bearing. Kaya kung papansin niyo, ang ikot niya ganito lang. Pero pag ibinalik ko, hindi. Kasi po halos naka-stack siya doon sa ganun. Ang trabaho kasi nito, mag-multiply lang nung cyclone na yung fluid dynamics na dumadaan dito para mapalakas niya pa yung torque. Kaya kung ito pa yung magkakaproblema, kung magkakaroon ng problema yung bearing dito at hindi siya maayos, may sumasayad or nahihinto-hinto siya, magkakaroon din po ng vibration ang inyong sasakyan. Kaya yung takbo nyo, minsan nandoon nga sa 60, sa 80, sa 70, nagbabibrate kayo. Yan po ang problema, pwedeng ito rin po, na nasa loob ng inyong torque converter. Mga kapatid, itong torque converter, para din itong pump. Katulad nito, itong pinaka-oil pump niya. Ngayon, yung fluid na umiikot-ikot dito, ipapump niya po yan, papunta naman doon ulit sa oil cooler. Ngayon, kung magkakaroon po ng problema, itong ating torque converter at hindi siya makakapag-perform ng maayos at yung fluid ay hindi mapapump ng tama papunta doon sa oil cooler, kasi yun naman yung cycle niya, dadaan siya doon sa oil cooler. Ang mangyayari po, yung fluid na yun, hindi mapapalamig nitong oil cooler at ito po ay pupunta doon sa buong system ng iyong transmission, mag-overheat ang iyong oil, ang iyong ATF at makakapag-damage pa doon sa ibang mga pyesa sa loob ng inyong automatic transmission. Kasi po, napakalaki ng trabaho nitong torque converter doon sa cooling ng inyong transmission.
Kaya kung ito po ay magkakaproblema, mababawasan din po yung force, yung flow ng fluid nyo papunta doon sa oil cooler. At kadalasan po, yung mga nasisira dito sa loob na to, yung mga metal debris, yung metal shavings, yung ribaba, mapapump ngayon doon sa oil cooler at yung oil cooler na yun magbabara. Isa pa pong problema yun. Maiipon po doon yung mga debris na yun at lalo pong magkikreate ng problema. Kaya po minsan mga kapatid, nag-overheat, tumataas din yung inyong temperature. Kasi po, yung mga oil cooler na yan, nandoon sa ilalim ng radiator. So kung mainit ngayon, yung mapupuntang fluid doon sa oil cooler, mahahawa po ngayon yung inyong cooling system sa inyong engine. Yung sa radiator po kasi, sa itaas mainit yung coolant, tapos dito sa baba malamig yan. Kasi nga po, nahahanginan na siya. Okay, yun yung nagpapalamig doon. Kaya nga po, nandoon inilagay yung pinaka-oil cooler ng transmission kasi malamig nga po doon. Pero kung ang magkikreate naman ng init ay yung ATF mo, dahil nga po nag-overheat yung iyong ATF doon sa loob ng iyong torque converter, doon sa loob ng iyong transmission, madadamay ngayon tong yung buong radiator mo. Kaya ang nangyayari kapag ka nasa traffic ka at hindi umiikot ng mabilis tong ATF, hindi nagsisirculate ng mabilis dahil hindi nga umiikot itong torque converter, yung mga nasa load, so nawawala yung fluid dynamics, umiinit ngayon yung fluid dito sa iyong oil cooler. Nadadamay ngayon yung iyong radiator at nadadamay ang iyong engine. Pero ang isang malaking problema doon, kapag nag-overheat ang iyong ATF, nako, idadamay niya lahat, pati yung iyong buong transmission. Dahil napakalaki ng trabaho nitong torque converter, lalong-lalo na yung fluid dynamics sa loob niyan, para ma-circulate niya yung fluid na yan at dumaan dito sa oil cooler. So yung issue ng mga transmission na dumudulas, nawawala yung power, nawawala yung puwersa, mga kapatid, ayan ay posibleng may connection talaga dito na hindi nga napapump ng tama yung fluid. Kasi kailangan yung fluid natin, mapump yan ng tama. At ito pong torque converter ang isa sa may pinakamalaking kinalaman po dyan. Karamihan po ng mga customers namin dito sa Autoruns, ang kanilang mga automatic transmission ay hindi naman gumagamit ng mga matitinding transmission control module, yung TCM. Lalong-lalo na itong mga Crosswind, itong mga Pajero, itong mga Montero, yung mga lumang modelo, yung mga Revo na mga automatic. Yung kanila pong transmission, maaaring meron namang computer dahil karamihan naman puro IC yun. Meron silang maliit na computer, halos para lang doon sa shifting at doon sa lock-up clutch. Pero hindi katulad nitong mga modelo ngayon, kapag po talaga nagkaroon ng problema yung kanilang torque converter, may mga lumalabas pong mga trouble codes. Tulad nitong P0741, P1757, or P2764. Lahat po yan ay may kinalaman sa torque converter at doon sa kanyang electronic circuit, pati na yung solenoid. May mga pagkakataon po na itong mga trouble codes na to ay hindi mag-a-appear sa dashboard mo. Hindi lalabas yung check engine. Pero sa totoo lang, yun na rin po pala yung problema ng inyong sasakyan. Kaya nga po mga kapatid, kung halimbawa po, itong mga naunang sinabi ko sa inyo, na-experience nyo, kahit ipa-scan nyo po yung inyong mga sasakyan, sa OBD, ipa-scan yung inyong transmission, minsan walang lumalabas na trouble codes. Tulad na lang nitong dalawang Montero na naging customer namin. So, pinaka-importante po dito mga kapatid, yung mga nararanasan yung mga sinabi ko po kanina, bantayan nyo po yan. Kasi po, kung hindi nyo po yan mababantayan, talaga pong magkakaroon kayo ng malaking problema. Napaka-importante po na madala nyo po kagad yan sa inyong trusted mechanic or technician. Kailangan ma-diagnose po kagad ang inyong torque converter or ang inyong transmission. Kasi po, sa transmission, palibasa po, kahit pasabihin yung itong torque converter ay isolated naman siya doon sa pinaka-transmission. Yun naman po kasing fluid na pumapasok dyan. Kung magkakaroon ng problema, iyon po ay galing naman doon sa mismong transmission na mumula doon sa oil pan, ipapump nitong pump, aakyat sa valve body, didiretso sa torque converter. So, ganun pa rin po, magkadugtong pa rin po sila pagdating po doon sa circulation ng fluid. Kaya po, kung halimbawa na-experience nyo na yung mga problema na to, nako mga kapatid, kaya pong sirain din ng sirang torque converter ang inyong transmission. Dahil pwede siyang mag-overheat, pwede siyang mag-jerk, pwede siyang ang mangyayari po, halimbawa ito nasira na yung torque converter nyo, pag hinto nyo, nag-i-stall din yung inyong sasakyan. Halimbawa, tumatakbo kayo ng mabilis, huminto kayo, in-stop nyo lang na gano'n, pero maandar ang inyong makina, bigla na mamatay ang makina nyo kasi nag-i-stack up to. Hihinto rin yung inyong sigunyal, hihinto rin yung inyong crankshaft kasi stack up to eh. At yun po mga delikado. Kapag po nag-a-appear na po yun, pwede po talaga may sirain na sa loob, pwede may mabubungi na dyan.
Kaya po mga kapatid, kapag nangyari pa lang ng isang beses yun, huwag nyo nang ulit-ulitin. Baka idamay pa pati yung inyong engine kasi delikado po yun, yung nag-i-stall, yung pag ito po ay nag-stack up. So mga kapatid, ito po yung ilang bahagi ng aking ma-share sa inyo pagdating dito sa torque converter. Ngayon po, susunod, dadagdagan ko pa po ito, papunta tayo doon sa mga solenoid. Kasi po yung mga solenoid, napaka-importante din po niyan na maingatan natin at malaman nyo kung ano ang nagkokos para masira yung mga solenoid. Kasi once na masira po yung solenoid, naku po, sisirain din po yung inyong buong transmission. At lagi po naming sinasabi, yung tamang paggamit, yung tamang fluid para sa inyong sasakyan, ang importante. So, palagi po nyong ibabase ang inyong mga fluids na ginagamit, yung ATF, doon sa talagang recommended ng inyong manufacturer, ng inyong sasakyan. Sa engine kasi, hindi masyadong problema yan eh. Magandang lang sa engine, ilagay mo, walang problema. Pero sa automatic transmission, masyado siyang maselan, lalong-lalo na yung mga modelong sasakyan ngayon. Pero ako po, hindi po ako favor doon sa lifetime na ATF. At yung pinagtatagal yung ATF na 100,000 miles, paano kung sunog na? Di syempre yung mga debris na yun, o kaya meron ng mga metal shavings doon, pag bukas mo nga nung pagtanggal mo ng oil pan, dami mo nakikitang nakadikit sa magnet kung paikot-ikutin mo yun at dumaan doon sa oil cooler, bago pa matrap ng magnet, magbabara ngayon yung oil cooler mo. Pag nagbara oil cooler mo, di mababawasan yung kanyang cooling power. Anong mangyari? Mag-iinit ngayon ang inyong transmission. Properly maintain nyo po ang inyong transmission. Kung kinakailangan, yun nga, sabi ko nga noon sa mga unang vlogs ko, kung kinakailangan, kung halimbawa, sanay naman yung transmission nyo na every 3 months or pinapalitan nyo or every 15,000 kilometers nag-change oil kayo, yung ATF, mas maganda po yun. Yun nga lang, medyo magastos. Pero titignan nyo rin po, kung hindi naman nasusunog yung ATF, di nyo naman madalas ginagamit, ba't kayo magpapalit? So, kung gaano kapagod ang inyong sasakyan, ganun din kapagod ang inyong transmission. Kaya yung mismong may-ari lang ang makakaalam kung kailangan ba niya talagang ito ay palitan na, yung mga fluid na yan. Pero kung ikaw ay may-ari at meron kang driver na hindi mo alam kung paano magmaneho, mga kapatid, meron pang pagkakataon dyan na yung driver mo natutulog. Di ba? Kung ilang oras natutulog dun sa sasakyan mo, umiikot din to kasi nakakabit nga po ito doon sa engine. Nakakabit siya itong torque converter, nakakabit siya sa flywheel. So ikot ng ikot din yan. At tingnan nyo, umiinit din po. Kasi nandoon pa rin naman, may fluid coupling, may fluid dynamics pa rin nangyayari. Yung wear and tear, yung pagbilis na pagkasira ng inyong sasakyan ay talaga pong mangyayari kapag yung mga driver nyo or yung mga ginagawang pahingahan yung mga sasakyan. Mga kapatid, sana po nagustuhan nyo itong ating vlog ngayon, itong ating episode, sabihin na nating episode. Sana po makatulong sa inyo awareness doon sa ating mga automatic transmission kasi po mga kapatid, araw-araw ngayon, 3 po nakapila sa amin for overhaul. Magandang gabi po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo palagi sa inyong pagmamaneho. Happy New Year po sa inyong lahat mga kapatid.